Sa bawat 10 taon na tapat ako naglilingkod bilang asawa, bawat segundo pala doon ay isang kasinungalingan na unti-unti akong pinapatay. Para kay Elena, ang pagsasama nila ni Marco ay isang perpektong obra maestra. 10 taon ng pagmamahalan, pagsisikap at pagbuo ng mga pangarap, ngunit sa mismong araw ng kanilang ikasampung anibersaryo, ang araw na dapat ay pagdiriwang ng kanilang walang hanggan. Isang malupit na biro ng tadhana ang sumambulat sa kanyang mukha. Sa kabilang bayan, may isa pang asawa si Marco. Isang babaeng mas bata, isang tahanang mas masaya at isang anak na lalaki na ipinanganak sa mismong araw na pumanaw ang kaisa-isang anak ni na Elena at Marco. Ang petsang dapat ay para sa pag-alala sa kanyang pumanaw na anghel ay ginagamit pala ni Marco para ipagdiwang ang buhay ng anak niya sa iba. Ngunit nagkakamali si Marco kung ang akala niya luluha lang si Elena sa isang sulok. Hindi siya ang legal wife na madaling itatapon. Sa gitna ng isang barangyang pagtitipon, haharapin ni Elena ang kabit. Hindi dala ang sampal o sabunot, kundi ang mga dokumentong magpapatunay na sa batas, sa pera at sa dangal, siya ang tunay na reyna. Ngunit ano ang gagawin ni Elena kapag ang tadhana na ang humubad sa lahat ng maskara? Kapag nalaman niyang ang kabit na inakala ni Marco na kanyang langit ay siya palang maglulubog sa kanya sa impyerno. Sa pagitan ng galit at paghihiganti, may puwang ba ang pagpapatawad? O ang pagsisisi ni Marco ay magsisilbi lamang anino ng nakaraang hindi na kailanman mabubuo pa? Isang kwento ng babaeng lumaban para sa kanyang karapatan at ng lalaking nabulag ng panandaliang sarap hanggang sa mawala ang lahat pati na ang sarili niya. Ang sikat ng araw na sumisilip sa siwang ng mga mamahaling kortina ng mansyon ay tila nangungutya kay Elena. March 26, isang petsang nakaukit sa kanyang puso sa dalawang magkaibang dahilan. Ang kanilang ikasampung anibersaryo ni Marco at ang ikalimang taong kamatayan ng kanilang kaisa-isang anak na si Gabriel. Sa loob ng 10 taon, si Elena ang naging pundasyon ng buhay ni Marco. Siya ang utak sa likod ng kanilang construction firm. Siya ang nagpuyat para sa mga bidding. Siya ang nagbenta ng mga minanang alahas mula sa kanyang lola noong muntik na silang mabangkarote. Para kay Elena, ang pag-ibig ay sakripisyo at ang sakripisyo yon ang nagluklok kay Marco sa rurok ng tagumpay. Happy anniversary, my queen, bulong ni Marco habang niyayakap siya mula sa likod. Amoy mamahaling pabango ang asawa, ngunit may kung anong kakaibang halimuyak na humalo doon, isang matamis at mabulaklak na amoy na hindi kay Elena. Nanigas ang katawan ni Elena, ngunit pinili niyang ngumiti. Ang aga mo yatang nag-ayos, Marco. May meeting ba? Tanong niya habang inaayos ang korbata nito. Alam mo naman, mahal, kailangan kong asikasuhin yung project sa kabilang bayan, pero pangako, bago maghapunan narito na ako. Magsa-celebrate tayo. Pagluluto kita ng paborito mo. Sagot ni Marco sabay halik sa kanyang noo. Ang halik na yon na dati nagbibigay sa kanya ng init ay tila yelo na ngayon sa kanyang pakiramdam. Pagkaalis ni Marco, naiwan si Elena sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Tumuloy siya sa altar kung saan nakalagay ang larawan ni Gabriel. 5 taon ang nakalilipas mula nang bawian to ng buhay dahil sa congenital heart disease. Yon ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang pagsasama, ngunit akala ni Elena mas pinatibay sila noon. Gabriel, anak, bantayan mo ang daddy mo? Bulong niya habang nagtitirik ng kandila. Ngunit ang katahimikan, binalot ng isang maugong na notification mula sa kanyang cellphone. Isang unknown sender ang nagpadala ng sunod-sunod na mensahe. Sa unang litrato, nakita niya si Marco sa isang sikat na resort sa kabilang bayan. Di siya naka-Amerikana, naka-short at t-shirt lang to, bit-bit ay isang makulay na cake. Sa pangalawang litrato, isang bata. Isang batang lalaking kamukhang kamukha ni Marco nung maliit pa ito. Ang masayang nakakapit sa binti ng kanyang asawa. At ang panghuling litrato ang bumasag sa huling hibla ng katinoan ni Elena. Isang babaeng maganda, bata at tila reyna sa kagalakan ang nakayakap sa braso ni Marco habang iniipan ng bata ang kandila sa cake. Ang caption ng mensahe ay tila lason na pumasok sa kanyang sistema. Happy 3rd birthday, Marcos Jr. Akala mo ba business meeting ang pinupuntahan niya? Habang nagluluksa ka sa anak ninyong patay na, pinagdiriwang naman niyang buhay ng anak namin. 10 taon ka na, Elena. Laos ka na. Give up the crown. Hindi humiyaw si Elena. Di rin siya naghagis ng mga gamit. Sa halip, naramdaman niya isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang puso.
Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, yaman at talino, nakuha siyang lukuin sa pinakamasakit na paraan. Sa mismong araw na pumanaw ang kanilang anak. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang susi ng sasakyan. Tiningnan niyang muli ang larawan ni Gabriel. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi niya sa malamig na boses. Ang reynang binuo ng hirap at pagpapakasakit ay hindi basta-basta papabagsak sa isang anino lang. Kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila ang isang trahedyang hindi nila malilimutan. Pinaandar ni Elena ang kanyang sports car. Di siya pumunta doon para magmakaawa. Pupunta siya doon para ipakita kung sino ang tunay na nagmamayari ng lahat ng tinutuntungan nila. Ang hangin sa kabilang bayan, tila may dalang lason para kay Elena habang minamaneho ang kanyang sasakyan patungo sa isang eksklusibong subdivision. Di mahirap hanapin ang bahay. Ang puting SUV ni Marco ay nakaparada sa tapat na isang modernong bungalow na napapalamutian ng mga asul at pilak na lobo. "Happy third birthday, Marcos Jr." Ang nakasulat sa isang malaking banner sa may gate. Bawat letra ng banner na iyon ay tila turok ng karayom sa puso ni Elena. Habang siya ay nag-aalay ng bulaklak sa sementeryo para sa yumaong anak, ang asawa niya nagpapakasaya sa isang junior na hindi niya kilala. Dahan-dahang bumaba si Elena, hindi siya nagmamadali. Inayos niya ang kanyang buhok sa side mirror, naglagay ng matingkad na pulang lipstick, ang kulay ng digmaan. Bitbit ang kanyang Hermes bag, dire-diretso siyang pumasok sa nakabukas na gate. Sa garden, nakita niya si Marco, nakaluhod sa damuhan habang tinutulungan ng bata na magdaro ng isang remote-controlled car. Sa tabi nila ay isang babaeng nasa late 20s, si Shaina. May hawak na baso ng juice at nakasandal sa balikat ni Marco. "Ang galing naman ng baby natin. Mana sa daddy Marco niya," malambing na sabi ni Shaina. "Siyempre, anak ko yan eh. Gagawin ko ang lahat para sa inyo," sagot ni Marco bago hinalikan ng kamay ni Shaina. "Talaga, Marco? Pati ba ang kaluluwa mo na ibenta mo na rin para sa kanila?" Ang malamig at malalim na boses ni Elena ay tila kulog na nagpatahimik sa buong garden. Biglang napatayo si Marco. Ang kulay sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng putla na tila nakakita ng multo. "Elena, anong ginagawa mo rito?" Nauutal na tanong ni Marco. Agad siyang lumayo kay Shaina, isang reaksyong huli na para sa lahat. Tiningnan ni Elena si Shaina mula ulo hanggang paa. "So, ito pala ang important project mo sa kabilang bayan. Isang proyektong may pangalan, may kaarawan, at may mukha?" Hinarap ni Shaina si Elena. Sa halip na matakot, nagtaas to ng kilay at kumapit muli sa braso ni Marco. "Sino ka ba? Marco, sino ba tong babae na to na basta-basta na lang pumapasok sa bahay natin?" Tumawa si Elena, isang tawang walang saya, tanging hapdi lang. "Bahay natin? Iha, bago may tanong ko sino ko, tanungin mo muna ang daddy Marco mo kung kaninong pawis at dugo ang pinambili ng lupang tinatayuan mo ngayon." "Elena, magpapaliwanag ako. Pakiusap, wag dito," bulong ni Marco. Sinubukang hawakan ng siko ni Elena pero marahas tong winaksi ng babae. "Wag dito? Bakit? Dahil ba natatakot kang malaman ng anak mo na ang tatay niya ay isang sinungaling? O dahil natatakot ka na malaman ng kabit mo na wala siyang karapatan kahit isang hibla ng damo sa bakunang to?" Humakbang si Elena papalapit kay Shaina. Hindi gumagamit ng dahas si Elena. Tinitigan niya lang to sa mga mata. "Pinanganak mo ang batang yan sa araw na namatay ang anak ko. Akala mo ba destiny yon? Hindi. Yon ay sumpa. Isang sumpa na magpapaalala sa inyo habang buhay na kinuha mong isang bagay na hindi naman na sayo." Binuksan ni Elena ang kanyang bag at naglabas ng isang folder. "Marco, happy 10th anniversary. Ito ang regalo ko sa iyo." Inihagis niya ang folder sa paanan ni Marco. "Lahat ng accounts mo, lahat ng kotse at ang bahay na ito, naka-freeze ang lahat ng yan. Simula kaninang umaga. I have the power of attorney over all our joint assets at dahil ang kumpanya ay sa akin nakapangalan bago tayo ikasal, opisyal ka ng fired." Nabitawan ni Shaina ang basong hawak niya. "Ano? Marco, anong ibig sabihin nito?" Tumingin si Elena sa bata na ngayon umiiyak na sa takot. Lumambot ng bahagya ang kanyang tingin sa mata, pero mabilis tong tumigas na makita niyang muli si Marco. "Magsaya kayo sa birthday party na to," wika ni Elena habang tumatalikod.
Dahil bukas, ang tanging matitira sa inyo ay ang anino ng kataksilan ninyo. Marco, huwag kang uuwi sa mansyon. Ang mga gamit mo nasa basurahan na sa labas ng subdivision. Doon sila nararapat, kasama ng mga basura. Nagdakad si Elena palabas ng gate ng buong rurok ng dignidad. Ngunit sa loob ng kanyang sasakyan, nang malayo na siya, doon lamang siya napahagulhol habang nakalapit sa manibela. Ang reyna nanalo na sa laban, pero ang babae sa loob niya wasak na wasak. Ang gabi, matapos ang marahas na paghaharap ay tila isang bangungot na ayaw magwakas para kay Marco. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng bungalow sa kanilang bayan. Ang bahay na binili niya para kay Shaina gamit ang pondo ng kumpanya ni Elena. Pero ngayon, ang bawat gamit sa loob noon ay tila may tatak na ng pag-aari ng kanyang legal na asawa. Marco, ano yung narinig ko? Totoo ba yung sinabi ng babaeng yon na wala na tayong pera? Pasigaw ang boses ni Shaina. Wala nang malambing na tono nito kanina habang inihipa ng kandila ng bata. Pansamantala lang to, Shaina. Maayos ko rin ang lahat kay Elena. Kilala ko siya. Malambot ang puso noon. Sagot ni Marco habang pilit tinatawagan si Elena, ngunit out of subscriber zone na ito. Anong malambot? Pinahiya niya tayo sa harap ng mga bisita at ang sabi niya, fired ka na? Paano ng panggastos natin? Paano ng tuition ni Junior? Paano ng pambayad ko sa credit cards? Sunod-sunod ang katanungan ni Shaina na tila mga bala ng baril. Hindi na sumasagot si Marco. Napatingin siya sa batang si Junior na ngayon ay mahimbing lamang na natutulog sa sofa. Sa tuwing tinitingnan niya ang bata, nakikita niya ang mukha ni Gabriel, ang anak nila ni Elena. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit niya nagawang ipagdiwang ang buhay ng isang anak sa mismong anibersaryo ng kamatayan ng isa pa? Bakit hindi mo ako sagutin, Marco? Huwag mong sabihing magtitiis kami sa hirap dahil sa mga pagkakamali mo. Patuloy na bulyaw ni Shaina. Pagkakamali ko? Shaina, ginawa ko ng lahat ng ito para sa inyo. Ninakawan ko ang sarili kong asawa para lang mabigyan kayo ng marangyang buhay. Bulyaw din ni Marco. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, si Elena hindi natutulog. Nakaupo siya sa kanyang home office, napapaligiran ng mga dokumento at isang baso ng alak. Walang luha sa kanyang mga mata at tanging determinasyon. Attorney Ramos, ituloy ang pagsasampa ng kasong adultery at concubinage. Gusto ko rin ipa-audit lahat ng perang nilabas ni Marco sa kumpanya sa loob ng 3 taon. Utos niya sa telepono. Copy, Madam Elena. Pero may nalaman ang private investigator natin tungkol sa bata. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Napatitig si Elena sa kawalan. Ano yon? Si Marcos Jr. Base sa DNA records na nakuha namin sa ospital kung saan siya ipinanganak, hindi tumutugma ang blood type niya kay Marco. May posibilidad na hindi siya ang ama. Nabitawan ni Elena ang kanyang ballpen. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang anak na ipinagpalit ni Marco sa kanilang na mayapang si Gabriel ay isa palang malaking kasinungalingan. Kinabukasan, sinubukan ni Marco na pumasok na sa opisina, ngunit tinarang siya ng security. Sir Marco, bawal po kayong pumasok. Utos po ni Madam Elena, sabi ng guard na dati yumuyukod sa kanya. Napilitang bumalik si Marco sa bahay ni Shaina, ngunit nakinggulat niya na makita na may ibang lalaki sa loob ng bahay. Isang lalaking nakasandal sa pinto, naninigarilyo at tila pamilyar sa lugar. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Singhal ni Marco. Lumabas si Shaina mula sa kwarto, dala ang isang maleta. Hindi mo na kailangan malaman pa kung sino siya. Marco, dahil total naman, wala ka ng pera at wala ka ng kumpanya. Hindi na kita kailangan. Aalis na kami? Anong, Shaina, saan kayo pupunta? Paano ang anak ko? Habol ni Marco. Halos lumuhod sa harap ng babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya. Tumawa si Shaina, isang tawa na puno ng pangungutya. Anak mo? Marco, ututo ka talaga. Ginamit lang kita para magkaroon kami ng komportableng buhay ni Ramil. Ang batang yan, hindi mo yan dugo at laman. Ginamit ko lang ang pagkakataon dahil alam kong gutom ka sa pagkakaroon ng anak matapos mamatay ang legal mong anak. Para namang gumuho ang langit sa ulo ni Marco. Ang lahat ng sinakripisyo niya
ang kanyang dangal, ang kanyang asawa, ang kanyang yaman ay para sa isang pamilyang hindi naman pala sa kanya. Naiwan si Marco sa gitna ng kalsada. Walang iba kung hindi ang suot niyang damit at ang bigat ng katotohanan na sinira niyang sariling buhay para sa isang anino. Basang-basa sa ulan si Marco habang nakatayo sa harap ng gate ng subdivision ni na Shaina. Ngunit hindi siya pinapapasok ng guard. Ang bahay na akala niya ikutan ng kanyang pangalawang pagkakataon, naging carousel ng kanyang kahihiyan. Wala na si Shaina. Wala nang batang tinatawag niyang junior. Ang tanging naiwan ay ang boses ni Shaina na paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang pandinig. Hindi mo yan dugo at laman. Napaluhod si Marco sa kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay tila ba hagupit ng tadhana. Naalala niya ang mukha ni Elena nang huli silang makita. Ang tatag nito, ang nanginginig ng mga mata na puno ng pait. Noon niya napagtanto na ang panadali ang sarap na hinanap niya sa piling ng iba ay isang hungkag na ilusyon. Isang kumpara sa ilalim ng pagmamahal na ibinibigay ni Elena sa loob ng 10 taon. Anong ginagawa ko? Hikbi ni Marco. Patawarin mo ko, Gabriel. Patawarin mo ko, Elena. Samantala, sa loob ng malamig at tahimik na mansyon, nakaupo si Elena sa dulo ng mahabang hapagkainan. May isang baso ng mamahaling alak sa kanyang harap, ngunit hindi niya ito iniinom. Pinapanood niya ang balita sa TV tungkol sa pagbulusok ng stocks ng kumpanya na dati pinapatakbo ni Marco. Madam, may naghahanap po sa inyo sa labas, si Sir Marco po. Kanina pa po siya doon sa ulan. Ulat ng kanyang kasambahay na si Aling Rosa na bakas ang awa sa boses. Tumitig si Elena sa bintana. Nakikita niya ang anino ng isang lalaki na nakayoko sa labas ng kanilang mataas na gate. Ang lalaking dati tinitingala niya bilang haligi ng tahanan, ngayon ay tila isa ng basang sisyo na humihingi ng limos. Hayaan mo dyan siya, Aling Rosa. Hindi siya ang asawa ko. Ang asawa ko namatay na, kasabay ng anak namin. Malamig na sagot ni Elena. Kinuha ni Elena ang kanyang laptop at tinapos ang huling pirma sa isang merger contract. Sa loob lang ng 5 araw, nagawa niyang iligtas ang kumpanya mula sa mga anomalya ni Marco. Siya ang utak, siya ang lakas at ngayon, siya na rin nag-iisang nagmamay-ari. Lumipas sa mga oras at ang ulan ay naging bagyo. Di natinag si Marco, nanatili siyang nakasandal sa gate, nanginginig sa ginaw, hanggang mawalan siya ng malay. Nang mag-umaga, natagpuan si Marco ng mga gwardiya na nakahandusay sa putikan. Agad siyang dinala sa pampublikong ospital dahil wala siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang kanyang mga credit card kinansela na ni Elena at ang kanyang mga gamit na nasa basurahan ninakaw na ng mga dumadaan. Sa loob ng ward ng ospital, nagising si Marco nang may mataas na lagnat. Ang paligid maingay, magulo at amoy gamot. Malayo sa karangyaan ang kwarto nila ni Elena. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Sir, may nagbayad na po ng deposit ninyo at ng mga gamot nyo para sa sunod na 3 araw, sabi ng nurse. Nabuhayan ng loob si Marco. Sino? Ang asawa ko ba? Si Elena? Umiling ang nurse. Isang anonymous donor po, pero iniwan niya tong sobre para sa inyo. Nanginginig na binuksan ni Marco ang sobre. Inaasahan niya na sulat yon ng pagpapatawad, ngunit pagbukas niya, isang notice of annulment ang bumagsak sa kanyang kantungan. Kasama ang daily result ni Marcos Jr. na nagpapatunay na 0% ang posibilidad na siya nga ang ama. Sa ilalim ng dokumento, may maikling note na nakasulat sa pamilyar na penmanship ni Elena. Ang limos na ito ay para sa 10 taon, akala ko'y totoo ka. Pagkatapos ito, huwag mo nang muling babanggitin ang pangalan ko. Magsimula ka sa putik, Marco. Doon ka nararapat? Humagulgol si Marco sa gitna ng siksikang ward. Ngayon, ramdam na ramdam niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Di ang perang nawala sa kanya, kundi ang tanging babaeng handa siyang mahalin kahit wala siyang kahit ano. 3 buwan ang lumipas mula nang huling makatuntong si Marco sa kanyang dating mansyon. Ang buhay na dati puno ng silk na unan at aircon, nilapitan ng isang barong-barong sa gilid ng riles. Nagtatrabaho siya ngayon bilang pahinante sa palengke, isang trabahong nagpapakirot sa kanyang likod, nagpapakaliw sa kanyang mga kamay na dati ballpen at baso ng scotch lamang ang hawak. Gabi-gabi,
Bago siya matulog sa ibabaw ng karaton, tinitingnan ni Marco ang punit-punit na picture ni na Elena at Gabriel. Yun na lang ang tayong kayamanang natitira sa kanya. Elena, sana'y masaya ka na. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang katawan ni Marco unti-unti nang bumibigay. Ang lagnat na nakuha niya nung gabing yon sa ulan, hindi na tuluyang nawala. Dinagdagan pa ito ng matinding depresyon at hindi pagkain ng tama. Isang hapon, habang nagbubuhat ng sako ng bigas, biglang nagdilim ang paningin ni Marco. Bumagsak siya sa semento, duguan ang ilong at wala ng malay. Dinala siya sa isang pampublikong ward, ngunit sa gitna ng kanyang pagdedeliryo, naramdaman niya ang pamilyar na haplos. Isang kamay na malambot, mabango, at tila nagbibigay ng buhay. Elena, ikaw ba yan? Ungol niya. Pero ang tanging narinig niya ay tunog ng mga monitor sa paligid. Nang magising si Marco, laking gulat niya dahil wala na siya sa siksikang ward. Nasa isang private room na siya. Maayos ang kama, malamig ang aircon, at may mga prutas sa gilid. Sino naglipat sa akin dito? Tanong niya sa nurse na pumasok. Isang foundation po ang nag-sponsor ng pagpapagamot ninyo, Mr. Marco. Sabi nila, case study daw kayo ng mga pasyenteng may matinding clinical depression at physical exhaustion. Sagot ng nurse. Di alam ni Marco na sa labas ng pintuan, nakatayo si Elena. Suot ang isang itim na salamin. Pinapanood ang dating asawa sa maliit na salamin ng pinto. Madam, bakit niyo po siya tinutulungan? Tanong ni Attorney Ramos na nasa tabi niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo? Tumingin si Elena sa abogado. Ang kanyang mga mata, walang emosyon. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Hindi ko siya tinutulungan dahil mahal ko pa siya. Attorney, tinutulungan ko siya dahil ayokong mamatay siya nang di nararanasan ang tunay na parusa. Ang mabuhay ng dilat ang mga mata sa bawat pagkakamaling ginawa niya. Ngunit sa loob-loob ni Elena, may isang bahagi ng kanyang puso ang kumikirot. Nakita niya ang itsura ni Marco. Humpak ang pisngi, puti ang buhok sa gilid at tila isang taong nawalan na ng kaluluwa. Ang matikas na CEO na asawa niya noon ay isa na lamang anino ng kahapon. Pumasok ang isang doktor. Madam Elena, lumabas na po ang resulta ng biopsy ni Mr. Marco. Bukod sa depression, may problema rin siya sa atay. Kailangan niya ng matinding operasyon at mahabang gamutan. Gawin ninyo ang lahat. Maikling sagot ni Elena. Huwag niyo lang sasabihin sa kanya na ako ang nagbabayad sa lahat ng to. Gusto ko isipin niya na ang foundation ang gumagawa nito. Hayaan niyo siya makabangon ng mag-isa nang di niya alam na ang reynang tiniraydor niya ay siyang nagdurugtong sa hininga niya. Umalis si Elena sa ospital nang di nagpapakita kay Marco. Habang naglalakad siya sa parking lot, nakita niya isang batang lalaki kalaro ang kanyang ama. Huminto siya at napahawak sa kanyang dibdib. Gabriel, anak, tama ba tong ginagawa ko? Tanong niya sa kawalan. Di sumagot ang langit, ngunit ang ihip ng hangin ay tila isang yakap na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Si Elena, ang legal na asawa, ang palaban na reyna, ngunit sa dulo lamang ng araw, siya rin ang tao na marunong maawa sa isang puso na wasak na rin. Kahit pa nga, ang pusong iyon ang mismong bumasag sa kanya. Isang linggo nang nakalilipas mula nang ilipat si Marco sa private suite ng ospital. Unti-unti nang bumabalik ang kulay ng kanyang balat, ngunit ang kanyang mga mata nananatiling hungkag. Tuwing gabi, tinitingnan niya ang mamahaling gamot na nasa kanyang side table. Mga gamot na alam niyang di kayang bilhin ng buong buhay na pagtatrabaho niya sa palengke. Sino ba talaga ang foundation na ito? Tanong ni Marco sa kanyang sarili. Isang hapon, habang wala ang nurse, napansin ni Marco ang isang folder na naiwan sa dulo ng kanyang kama. Ito ang kanyang billing statement. Sa kuryosidad, binuksan niya ito. Inaasahan niya na makikita ang pangalan ng isang NGO o simbahan. Ngunit nang makita niya ang pirma sa ilalim ng guarantor, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Elena Villi. Nabitawan ni Marco ang folder. Ang bawat pahina nagkalat sa sahig. Hindi ito galing sa isang foundation. Ang bawat dextrose sa dumadaloy sa kanyang ugat, ang bawat tabletang nagpapakalma sa kanyang isipan at ang malambot na kamang kanyang kinalalagyan. Lahat ng to galing sa babaeng tinaboy niya. Bakit Elena? Bakit mo pa ako binubuhay? Hagulgol ni Marco.
Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Mas masakit ang awa ni Elena kaysa sa galit nito. Ang galit nangangahulugang may nararamdaman pa ito, pero ang ganitong klase ng limos ay tila pagsasabi na siya ay kawaawang nilalang na lamang na kailangan sagipin dahil sa obligasyon ng pagkatao, di ng pag-ibig. Sakto naman bumukas ang pinto. Inakala ni Marco na ang nurse na yon. Ngunit ang pamilyar na tunog ng takong sa semento ang nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Si Elena, nakatayo to sa pintuan, suot ng isang asul na business suit. Napaka-elegante, napakatapang at napakalayo na sa kanya. Nalaman mo na rin pala, malamig na bungad ni Elena habang nakatingin sa mga papel sa sahig. Elena, pakiusap, itigil mo na to. Pakiusap ni Marco. Ang boses ay basag at puno ng kahiyan. Hayaan mo na akong mamatay sa riles. Mas matatanggap ko pa yun kesa sa ganitong pagkupkup mo. Hindi ko deserve ang kahit isang sentimo mo. Humakbang papalapit si Elena, ngunit tuminto siya ng may 3 talampakan ng layo. Tama ka, hindi mo deserve. Pero hindi ko to ginagawa para sa iyo, Marco. Ginagawa ko to para sa alaala ni Gabriel. Nung huling sandali ng anak natin, ang tanging hiling niya maging maayos tayo. Di ko kayang harapin ang anak ko sa kabilang buhay kung hahayaan kitang mabulok sa putikan habang may kakayahan akong tumulong. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako. Lumuhod si Marco sa harap ng asawa. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit nito. Umatras si Elena. Ang patawad, hindi hinihingi nang nakaluhod sa loob lang ng 1 linggo, Marco. Ang pagpapatawad pinagsisikapan at sa ngayon wala ka pang nagagawa kundi ang magmukhang kawawa. Tumingin ng diretsyo si Elena sa mga mata ni Marco. Gusto mong bumawi? Magpagaling ka. Lumabas ka rito at patunayan mong may silbi ka bilang tao. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat di mo na ibabalik ang lalaking pinakasalan ko 10 taon nang nakalilipas. At tandaan mo to, ang perang ginastos ko rito utang mo sa akin. Binayaran mo yan, piso-piso, hanggang sa huling sentimo. Iniwan ni Elena si Marco na tulala. Ngunit sa pagkakataong to may nagbago na sa mga mata ng lalaki. Nawala ang kawalan ng pag-asa. Napalitan to na isang matinding determinasyon. Hindi na siya iiyak dahil sa nawalang yaman. Iiyak siya dahil kailangan niyang muling maging karapat-dapat sa pangalang asawa. Nang gabing yon, tinawagan ni Elena ang kanyang abogado. Attorney Ramos, i-hold mo muna ang annulment papers. Bibigyan natin siya ng 2 taon. Kung sa loob ng 2 taon hindi siya nagbago, tutuluyan ko siyang burahin sa buhay ko. 1 taon at kalahati nang lumipas. Ang mansyon ni Elena nananatiling matatag. Ngunit ang kumpanya nila ay mas lalo naging matagumpay sa ilalim ng kanyang kamay na bakal. Isang umaga habang naglalakad si Elena sa lobby ng kanilang main office, napansin niya isang lalaking nakasuot ng uniforme ng maintenance. Nakatungo to habang naglalampaso ng sahig, suot ang isang face mask at cap. Dito pinansin ni Elena, ngunit sa tuwing daraan siya napapansin niya, laging malinis ang kanyang paboritong kape sa kanyang table bago pa man siya dumating. May isang maliit na puting bulaklak din, isang sampagita na laging nakalagay sa gilid ng litrato ni Gabriel sa kanyang desk. Sino naglalagay nito dito? Tanong ni Elena sa kanyang sekretarya. Yung bagong utility worker po, ma'am, si Mang Mark. Napakasipag po nun at laging maagang pumasok, sagot ng sekretarya. Di alam ni Elena, ang Mang Mark na iyon ay walang iba kundi si Marco. Matapos lumabas sa ospital, di na humiling si Marco ng posisyon. Nag-apply siya sa agency na kumukuha ng mga janitor para sa kumpanya ni Elena. Gusto niyang bayaran ang bawat sentimong ginastos ni Elena sa kanyang pagpapagamot sa pamamagitan ng literal na pagtatrabaho mula sa putik. Isang hapon, inabot ng malakas na ulan si Elena sa labas ng gusali habang naghihintay ng kanyang driver. Biglang may lumapit sa kanya at nagbukas ng payong. Madam, mababasa po kayo, sabi ng isang baritonong boses na pilit na pinapaos. Napatigil si Elena, tumingin siya sa lalaki, kahit nakatakip ang mukha nito. Ang mga mata ni Marco hindi niya malilimutan. Ang mga mata na dati puno ng yabang, ngayon ay puno ng pagsusumamo at respeto. Marco? Bulong na Elena. Hindi sumagot si Marco. Nanatili siyang nakapayong hanggang sa makasakay si Elena sa sasakyan. Bago sumara ang pinto, may iniabot si Marco na isang maliit na sobre.
Pagdating sa bahay, binuksan ni Elena ang sobre. Naglalaman to ng 500 piso at isang sulat. Elena, ito ang unang bahagi ng bayad ko sa utang ko sa iyo ngayong buwan. Alam ko mali ito kumpara sa milyon na ginastos mo, pero galing to sa marangal na pagpapawis ko. Di ako hingi ng tawad ngayong gabi. Gusto ko lang malaman mo na araw-araw kong pagsisisihan ang bawat aninong pinasok ko sa bahay natin. Hayaan mo akong magsilbi sa malayo? Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Sa loob ng halos 2 taon, pinatunayan ni Marco na kaya nitong lulukin ang kanyang pride. Mula sa pagiging CEO, naging tagalinis to ng banyo ng kumpanya na dati ay sa kanya. Isang gabi, habang nag-overtime si Elena, nakita niyang nakaupo si Marco sa gilid ng kalsada, kumakain ng simpleng pandesal at tubig. Nilapitan niya ito. Bakit mo to ginagawa, Marco? Pwede ka namang mag-abogado o bumalik sa construction sa ibang kumpanya, sabi ni Elena habang nakatayo sa harap ng lalaki. Tumayo si Marco, tinanggal ang kanyang cap. Dahil dito ako nagsimula, Elena. Nung bago pa tayo ikasal, nangako ko sa'yo na itatayo ko ang pangarap natin mula sa wala. Sinira ko ang pangarap na yon. Ngayon, gusto ko lang linisin ang bawat sulok ng lugar nito, gaya ng paglilinis ko sa duming iniwan ko sa puso mo. Di mo na maibabalik pa ang 10 taon, Marco. Malamig na paalala ni Elena. Alam ko, pero may natitira pa tayong habang buhay para gumawa ng bagong alaala. Kahit bilang anino mo na lang, Elena, sapat na yun sa akin? Sagot ni Marco nang may ngiti ng pagsisisi. Tinalikuran siya ni Elena, ngunit sa pagkakataong to, hindi nagalit ang nararamdaman niya. Isang bahagi ng kanyang puso ang tila unti-unting lumalambot, ngunit hindi siya basta-basta sa suko. Alam niyang ang tiwala ay parang basag na salamin, maaaring mabuo pero mananatili ang mga lamat. Isang malaking krisis ang dumarating sa kumpanya ni Elena. Isang gabi, habang bumubuhos sa napakalakas na ulan at nagangalit ang bagyo, naiwan si Elena sa kanyang opisina sa ika-20 palapag. Nagkaroon ng malaking aberya sa sistema ng kuryente ng gusali at ang mga backup generator ay biglang sumabog dahil sa isang electrical surge. Nasa loob ng elevator si Elena nang biglang tumigil ang lahat. Dilim, katahimikan, at ang unti-unting pagkaubos ng hangin sa loob ng maliit na espasyo. Tulong! May tao ba rito? Sigaw ni Elena habang pilit na pinupukpok ang pinto ng elevator. Ngunit dahil sa bagyo, halos walang tao sa gusali kundi ang skeletal security at ang maintenance crew. Sa kabilang dako, si Marco, nakatatapos lang maglinis ng basement, ay nakarinig ng pagsabog ng generator. Agad siyang kinabahan. Alam niya, hindi pa bumababa si Elena dahil nakita niya ang sasakyan nito sa parking lot. Elena! Sigaw ni Marco habang tumatakbo paakit ng hagdan. Bawat baitang tila pasakit sa kanyang mga binti. Ngunit ang takot na mawala ang asawa ay mas matindi kaysa anumang pagod. Narating niya ika-10 palapag nang marinig niya ang mahinang kalampag mula sa elevator shaft. Gamit ang kanyang kaalaman sa construction, kinuha niya ang isang crowbar mula sa kanyang janitor's card. Elena, naririnig mo ba ako? Sigaw ni Marco sa pagitan ng mga pinto. Marco, tulungan mo ako, hindi ako makahinga. Boses ni Elena na galing sa loob, hirap at puno ng takot. Huwag kang matakot, mahal, nandito ako. Hindi kita iiwan, sagot ni Marco. Gamit lahat ng lakas ng kanyang katawan. Ang lakas na nakuha niya sa buwan ng pagbubuhat ng sako sa palengke, pilit niyang binaluktot ang bakal na pinto. Sa gitna ng pawis, ulan at hirap, nagtagumpay si Marco na buksan ang pinto ng sapat para makalabas si Elena. Pagkakita sa asawa, agad na bumagsak si Elena sa mga bisig ni Marco. Doon, sa gitna ng madilim at malamig na hallway, muling naramdaman ni Elena ang init at yakap ng lalaking dati niyang tinalikuran. Ligtas ka na, Elena. Ligtas ka na? Bulong ni Marco habang hinahaplos ang buhok nito. Nang bumalik ang liwanag at dumating ang mga rescuer, nakita ni Elena ang mga kamay ni Marco, duguan, puno ng sugat dahil sa pagpilit na buksan ng elevator. Ngunit sa halip na humingi ng atensyon, dahan-dahang tumayo si Marco at sinuot muli ang kanyang maintenance cap. Salamat, Marco, mahinang sabi ni Elena. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata puno ng pagpapakumbaba. Wala yun, Elena. Gagawin ko lahat para sa'yo kahit buhay ko pang kapalit. Kinabukasan, pinatawag ni Elena si Marco sa kanyang opisina.
Di na naka-uniform ng janitor dahil pinadalhan siya ni Elena ng maayos na damit. Marco, nakita ko ang ginawa mo kagabi. Nakita ko rin yung mga ulat ng audit. Ikaw pala nakadiskubre ng butas sa kontrata ng bago nating supplier, kaya hindi tayo nalugi ng malaki nung nakaraang buwan? Simula ni Elena. Yumoko si Marco. Gusto ko lang makatulong, Elena. Hindi para bumalik sa pwesto, kundi para patunayan na seryoso ko sa pagbabayad ng utang ko. Tumayo si Elena, lumapit sa kanya. Sapat na ang pagbabayad mo sa pera, Marco. Pero ang utang mo sa puso ko, malayo pang lalakbayin mo. Naglabas si Elena ng isang pirasong papel. Hindi ito annulment, kundi isang kontrata. Mula ngayon, hindi ka na janitor. Magiging assistant ka sa engineering department. Pero wag mong iisiping balik asawa na tayo. Magsisimula tayo sa simula. Mandiligaw ka, Marco. At sa bawat pagkakamali mo, may bawas ang bawat puntos mo. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco. Isang tunay na ngiti sa loob ng 2 taon. Tatanggapin ko ang hamon, Elena. Kahit naabutin pa ako ng 10 taon ulit, hihintayin ko ang matamis mong oo. Huwag kang kampante, biro ni Elena, pero may bahid na ng lambing ang kanyang boses. Marami pa akong itatanong sa'yo, lalo na tungkol sa sampagitang iniwan mo sa desk ko araw-araw. Nagkatinginan ang dalawa. Ang anino ng nakaraan naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong to, ang liwanag ng pag-asa mas matindi na. Di naging madali ang bagong buhay ni Marco bilang assistant sa engineering department. Pagamat bihasa siya sa industriya, pinili niyang manatiling tahimik at magpakumbaba. Ngunit ang tunay na hamon wala sa mga blueprints o construction sites. Ang tunay na kalaban ni Marco ay ang lalaking madalas nang bumibisita sa opisina ni Elena, si Attorney Julian Del Prado. Si Julian matangkad, makisig at higit sa lahat wala itong madilim na nakaraan. Siya ang tumutulong kay Elena sa mga legal na aspeto ng kumpanya ng mga panahong lugmok si Marco. Isang hapon, habang nag-aayos si Marco ng mga papeles, sa loob ng opisina ni Elena, nakita niyang lumabas ang dalawa na nagtatawanan. Hawak ni Julian ang siko ni Elena habang papunta sila sa elevator. Elena, ang ganda ng suot mo ngayon. Bagay sa iyong kulay puti. Narinig ni Marco na puri ni Julian. Salamat, Julian. Nakatulong siguro na nabawasan ang stress ko sa trabaho, sagot ni Elena. At saglit na dumapo ang tingin nito kay Marco na nakatayo sa gilid. Committed ang dibdib ni Marco. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ng asawa ngunit wala siyang karapatan. Siya ang sumira sa kanilang pagsasama at ngayon kailangan niyang panoorin ng ibang lalaki na nagbibigay ng saya sa babaeng mahal niya. Nang gabi ring yon, hindi nakatiis si Marco. Habang naglalakad si Elena patungo sa kanyang sasakyan, hinarang niya ito. Dala ni Marco ang paboritong kakanin ni Elena na binili pa niya sa malayong bayan. Elena, para sa'yo. Alam ko pagod ka sa meeting niyo ni Attorney Julian, sabi ni Marco. Pilit tinatago ang pait sa kanyang boses. Tiningnan ni Elena ang supot pagkatapos ay tumingin kay Marco. Salamat, Marco, pero busog na ako. Kumain na kami ni Julian sa labas? Ah, ganun ba? Sige, itatabi ko na lang muna to, sabi ni Marco. Ang balikat bahagyang bumagsak. Elena, seryoso ba siya sa'yo? Si Julian? Huminto si Elena sa pagbubukas ng pinto ng sasakyan. Hinarap niya si Marco na may seryosong tingin. Marco, nanliligaw ka, di ba? Ang manliligaw hindi nagtatanong kung sinong karibal. Ang manliligaw gumagawa ng paraan para siya ang mapili. Nasasaktan lang ako, Elena. Nakikita ko siyang ginagawa ang mga bagay na dapat akong gumagawa para sa'yo. Pag-amin ni Marco. Nasasaktan? Bahagyang tumawa si Elena, isang tawang may hapde. Marco, naranasan kong mas masakit pa dyan. Naranasan kong mamatayan ng anak habang asawa ko may kargang anak ng iba. Ang selos mo ngayon, kusing lang yan sa impyernong dinaanan ko. Napatungo si Marco. Wala siyang maisagot. Tama si Elena. Ang hirap na dinaranas niya ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng sakripisyo ng asawa. Kung gusto mong manalo, Marco, patunayan mong masigit ka kaysa kahit na sinong hulya na darating sa buhay ko. Huwag kang magselos, magtrabaho ka. Huling hirit ni Elena bago tuluyang pinaharurot ang sasakyan. Naiwan si Marco sa parking lot, hawak ang malamig na kakanin. Imbes na sumuko, lalo pang nag-alab ang kanyang determinasyon. Kinabukasan, di na lang sampagita ang nasa desk ni Elena.
May kasama na tong isang liham na isinulat ni Marco gamit ang kamay. Isang listahan ng 10 bagay na hindi niya malilimutan tungkol sa kanilang unang pagkikita. Nang mabasa nga iyon ni Elena, di niya mapigilang mapangiti ng lihim. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina at tinago ang sulat sa kanyang drawer, sa tabi ng iba pang mga sulat ni Marco. Ang labanan para sa puso ni Elena ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, handa si Marco na lumaban ng tapat kahit gaano pa katikas ang kanyang karibal. March 26. Ang petsang ito ay laging parang isang madilim na ulap na lumulukob sa buhay ni Elena. Ito ang araw na nawala ang kanilang anak at ito rin ang araw na nalaman niya ang kataksilan ni Marco 2 taon nang nakalilipas. Maagang pumunta sa Elena sa sementeryo, bit-bit ang mga paboritong puting bulaklak ni Gabriel. Sa gitna ng katahimikan ng Memorial Park, gulat si Elena nang makitang may tao nang nakaluhod sa harap ng puntod ng anak, si Marco. Dito nakasuot ng pang-opisina. Nakasuot to na simpleng puting t-shirt at tila kanina pa ito doon dahil puno na ng upos ng kandila ang paligid. Ang damo sa paligid ng lapida ni Gabriel ay maayos ang gupit. Alam ni Elena na si Marco ang gumawa noon. Gabriel, anak, patawarin mo si Daddy? Bulong ni Marco. Hindi napapansin ang presensya ni Elena sa kanyang likuran. Sana'y gabayan mo ang mommy mo. Sana'y maging masaya na siya kahit hindi na akong dahilan. Nabitawan ni Elena ang dala niyang bulaklak. Napalingon si Marco. Agad tong tumayo at nagpunas ng luha. Bakas ang pagkapahiya. Elena, pasensya na. Gusto ko lang sanang dalawin si Gabriel bago ka dumating. Ayoko na sanang masira pa ang araw mo. Paumanhin ni Marco habang dahan-dahang umaatras. Dito ka lang, Marco. Pigil ni Elena. Ang kanyang boses hindi nagalit, kundi puno ng pagod at pangungulila. Anak mo rin siya? Lumapit si Elena, lumuhod sa tapat ng lapida. Inayos niya ang mga bulaklak na dala niya sa tabi ng mga bulaklak na inalay ni Marco. Sa loob ng 5 minuto, walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging naririnig ay hunin ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin. Naalala mo ba, Marco? Simula ni Elena. Noong sinabi ni Gabriel na gusto niyang maging engineer gaya mo, sabi niya gusto niyang itayo ang pinakamataas na building para maabot niya ang langit. Napangiti na mapait si Marco. Oo, at sabi ko sa kanya tutulungan ko siya, pero ang totoo, ako ang sumira sa pundasyon ng sarili nating tahanan. Hinarap ni Elena si Marco. 2 taon nang nakalilipas sa araw na ito, nalaman kong tungkol kay Shaina at sa batang akala mo'y anak ko. Ang sakit ng nararamdaman ko noon, Marco, hindi yun dahil sa pera o sa kumpanya. Iyon ay dahil sa pakiramdam na pati ang alaala ni Gabriel ay kinalimutan mo para sa isang bagong pamilya. Humakbang papalapit si Marco at lumuhod sa harap ni Elena, hindi para magmakaawa, kundi para magtapat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Elena, hindi ko kinalimutan si Gabriel. Sa totoo lang, ang batang yon, si Marcos Jr., kaya ako nabulag ay dahil hinahanap-hanap ko ang anak natin sa kanya. Akala ko, binibigyan ako ng tadhana ng pangalawang pagkakataon na maging ama, pero mali ako. Ang pag-ibig hindi napapalitan at ang pamilya hindi tinatayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Elena. Araw-araw, simula nang iwan mo ko sa ulan, dala-dala ko ang pagsisising yon. Di ko gustong bumalik sa yaman, Elena. Gusto ko lang bumalik sa araw na tayo lang tatlo bago ko naging halimaw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ni Elena na manatili ang kamay ni Marco sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang mga kalyo at sugat sa palad ng lalaki, mga marka ng kanyang pagpapakumbaba at pagsisikap. Marco, hindi madaling kalimutan ng lahat, sabi ni Elena, habang may isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Pero ngayong araw, sa harap ni Gabriel, gusto kong sabihin sa'yo, pinapatawad na kita sa nakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Talaga, Elena? Pinapatawad kita bilang ama ni Gabriel, pero bilang asawa ko, may 6 na buwan ka pa sa iyong ligawan stage. Bagyang tumawa si Elena habang pinapahid ang kanyang luha. Huwag mong sasayangin ang pagkakataong ito, Marco, dahil ito na ang uli. Niyakap ni Marco si Elena ng mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat, pangako at pag-asa.
Sa harap ng puntod ng kanilang anak, tila muling nabuhay ang isang ugnayan na inakala ng lahat ay tuluyan ng naging anino. Isang buwan, matapos sa madamdaming pag-alis at pag-uusap sa sementeryo, tila bumabalik na ang pakikitungo ni Elena at Marco. Ngunit ang langit ay muling nagdilim isang hapon. Habang papaalis si Elena sa kumpanya, hinarang siya na isang babaeng kuskusin, payat at tila hindi nakakain ng ilang araw. Elena, pakiusap, kausapin mo ko? Boses ng nanghihina at puno ng takot. Nanigas si Elena. Kahit nagaano pa kagastusin ang itsura nito, hindi niya malilimutan ang mukha ni Shaina. Ang babaeng naging anino sa kanyang anibersaryo. Ang babaeng nagnakaw ng atensyon ni Marco. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Elena. Wala na si Marco sa akin, sa paraang alam mo, at wala na rin siyang pera? Alam ko ang lahat, hikbi ni Shaina habang nakakapit sa braso ni Elena. Iniwan ako ni Ramil. Ninakawan niya ako at tinangay ang bata. Wala akong matuluyan. Nagugutom ako, Elena. Pakiusap kahit kaunting tulong lang. Eksaktong lumabas si Marco mula sa lobby. Nang makita niya si Shaina, agad kumulo ang kanyang dugo. Naalala niya lahat ng kasinungalingan nito, ang paggamit sa bata para lang makuha ang kanyang yaman. Shaina, layuan mo ang asawa ko. Sigaw ni Marco habang mabilis na lumalapit. Wag na wag mo siyang hahawakan. Napaatras si Shaina sa takot. Marco, patawad. Nagkamali ako. Ginamit lang ako ni Ramil, pakiusap. Tulungan mo ko? Hinarap ni Marco si Elena, ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala. Elena, wag kang makinig sa kanya. Modus niya lang to. Alam nating dalawa kung gaano siya katuso. Tumingin si Elena kay Shaina, pagkatapos ay kay Marco. Nakita niya ang matinding galit sa mata ng asawa, isang galit na nanggagaling sa matinding pagsisisi. Ngunit nakita rin ni Elena ang paghihirap ni Shaina. Bilang isang babaeng dumanas ng sakit, may kuha ng bahagi sa kanya ang naramdaman ng habag, ngunit hindi ng pagtitiwala. Marco, bitawan mo siya, utos ni Elena. Pero Elena, sabi ko bitawan mo siya, ulit ni Elena. Tumingin siya ng diretso kay Shaina. Bibigyan kita ng pera para sa pamasahe at pagkain sa loob ng isang linggo. Pagkatapos nun, huwag ka nang babalik dito. Kung gusto mong magbagong buhay, gawin mo ng malayo sa amin. Inabutan ni Elena ng ilang libong piso si Shaina. Kinuha to ng babae nang nanginginig ang mga kamay at mabilis tumakbo papalayo. Tila natatakot na bawiin pa iyon. Nang makalayo na si Shaina, hinarap ni Marco si Elena. At ginawa ko yon para ipakita sa iyo na ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa akin. Siya ay isang paalala na lang ng isang pagkakamali, pero hindi na siya ang magdidikta ng emosyon ko. Inawakan ni Marco ang mukha ni Elena. Napakabuti mo, Elena. Minsan naiisip ko, paano ko nagawang sakta na isang anghel na kagaya mo? Hindi ako anghel, Marco. Ako ay isang asawa na natutong lumaban, natutong magpatawad. Sabi ni Elena, pero tandaan mo to, ang pagpapakita ni Shaina ay isang pagsubok sa'yo. Kung nagpadala ka sa galit o kung nakita ko sa mga mata mo na may natitira pang pag-aalala para sa kanya, tapos na tayo. Yumoko si Marco. Hinalika ng mga kamay ni Elena. Wala na, Elena. Ang tanging babaeng nakikita ko, ang tanging rin ng pagsisilbihan ko ikaw lang. Handa ako na harapin ang kahit pasinong multo ng nakaraan. Basta't ikaw lamang ang kasama ko sa hinaharap. Ang pagbabalik ni Shaina ay hindi naging dahilan ng kanilang pag-aaway, kundi lalo ng pagpapatibay ng pundasyon ng kanilang muling pagbubuklod. Ngunit alam nilang dalawa na marami pang pagsubok ang darating bago nila tuluyang mabura ang bawat anino sa kanilang buhay. Isang linggo, matapos ang pagpapakita ni Shaina, napansin ni Elena na tila ba naging mailap si Marco. Di na to madalas sumasabay sa kanya sa tanghalian at laging nagmamadaling umalis pagkatapos ng trabaho. May kurot ng kaba sa dibdib ni Elena. Ito rin naging senyales noon bago niya malaman ang kataksilan ng asawa. Ngunit pinigilan ni Elena ang kanyang sarili. Hindi na siya ang dating Marco. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Isang gabi, pagbaba ni Elena sa parking lot, wala ng kanyang driver.
Sa halip, isang pamilyar na lumang sasakyan na lamang ang nakaparada doon. Ang unang kotse na ipundar nila ni Marco nung nagsisimula pa lamang sila. Ang kotse na akala ni Elena ay naibenta na nila noon sa hirap. Bumukas ang pinto, lumabas si Marco. Hindi siya nakabarong o suit. Nakasuot siya ng isang malinis na puting polo. Ang ayos na unang nagustuhan ni Elena sa kanya nung kolehiyo. Elena, maaaring mo ba akong samahan? Anyaya ni Marco habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi tayo pupunta sa mamahaling restaurant. Pupunta tayo sa lugar kung saan magsisimula ang lahat. Nagmaneho si Marco patungo sa isang maliit na parke sa labas ng lungsod. Ang parke kung saan unang nagtapat ng pag-ibig si Marco kay Elena 10 taon nang nakalilipas. Walang mga caterer, walang mga violinist, ang tanging naroon isang banig, isang basket ng pagkain niluto ni Marco at ang liwanag ng buwan. Naalala mo ba to? Tanong ni Marco habang inilalatag ang pagkain. Dito mo ako sinagot. Dito ko sinabing gagawin kitang reyna ng buhay ko. Naupo si Elena sa banig. Ang simoy ng hangin, tila nagdadala ng mga alaala ng kanilang kabataan nung wala pa silang pera, nung wala pa silang kumpanya, at nung ang tanging yaman nila ay ang isa't isa. Marco, bakit mo ako dinala dito? Mahinang tanong ni Elena. Hinarap siya ni Marco. Kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas noon, nakita ni Elena ang kanyang lumang wedding ring. Ang singsing na sinauli niya kay Marco nung gabing nalaman niya ang panluloko nito. Ngunit ngayon, may dagdag dong isang maliit na brilyante sa gitna. Elena, sa loob ng 2 taon, sinubukan kong bayaran ang bawat sentimong utang ko sa inyo, pero alam ko, ang tiwala ay hindi nababayaran ng pera. Simula ni Marco, ang boses nanginginig sa emosyon. Dinala kita rito dahil gusto kong iwanan natin dito ang anino ni Marco ang CEO at ni Marco ang manloloko. Gusto kong ipailala sa iyo ang Marco na wala nang itinatago. Lumuhod si Marco sa damuhan. Sa ilalim ng nanginginig na buwan. Elena, hindi ko hinihiling na ibalik mo ako agad sa mansyon. Ang hinihiling ko lamang, hayaan mo kong maging asawa mong muli. Hindi dahil sa obligasyon ng batas, kundi dahil pinili mo ko. Elena, maaari mo bang bigyan ng isa pang pagkakataon ang lalaking to na muli kang mahalin ng tapat? Naaramdaman ni Elena ang init ng mga luha sa kanyang pisngi. Nakita niya ang bawat sugat sa kamay ni Marco, ang bawat linya ng pagod sa mukha nito, at ang karapatan na matagal niya nang hindi nararamdaman. Ang galit na matagal niyang kinikimkim, tuluyan ng natunaw, tila yelong tinamaan ng sikat ng araw. Marco, panimula ni Elena. Kinuha niya ang singsing at siya mismo ang nagsuot nito sa kanyang daliri. Ang reyna matagal nang naghihintay na bumalik ang kanyang hari, pero sa pagkakataong to wala nang sekreto, wala nang anino. Niyakap ni Marco si Elena ng napakahigpit. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng simpleng parke, muling nabuo ang isang sampang inakala ng lahat ay tuluyan ng naglaho. Di na nga ito tungkol sa yaman o sa posisyon, ito ay tungkol sa 2 taong nagkamali, natuto at piniling bumangon ng magkasama. Mahal na mahal kita, Elena, bulong ni Marco. Mahal din kita, Marco, higit pa sa dati, sagot ni Elena. Ang gabing yon ang naging opisyal ng huling gabi ng kanilang paghihiwalay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil ang tunay na hamon ay kung paano nila bubuuin ang bagong pamilya na matagal nilang pinagkait sa kanilang mga sarili. Ang pagbabalik ni Marco sa mansyon ay hindi naging biglaan. Sa loob ng unang buwan matapos ang kanilang pagtatapat sa parke, piniling ni Marco na manatili pa rin sa kanyang maliit na apartment habang dahan-dahang inililipat ang kanyang mga gamit. Ayaw niyang madaliin si Elena. Gusto niya na ang bawat takbang nila ay nakatapak sa matibay na semento ng katapatan. Isang gabi, habang nagluluto si Elena ng hapunan, isang bagay na bihira niya nang gawin dahil sa abala sa kumpanya. Dumating si Marco, dalang isang bungkos ng mga sariwang rosas at isang blueprint. Para sa'yo, mahal? Sabi ni Marco, sabay halik sa pisngi ni Elena. Isang halik na wala nang halong pag-aalindangan. Ano to? Tanong na Elena habang binubuksan ang blueprint sa ibabaw ng hapagkainan. Ito ang plano para sa bagong Gabriel Memorial Hospital. Paliwanag ni Marco na ang mga mata nagniningning.
Gusto kong gamitin natin ang bahagi ng kinikita ng kumpanya para magpatayo ng isang pasilidad para sa mga batang may sakit sa puso, lalo na yung mga walang pambayad. Ayoko na may ibang magulang na makakaranas ng naramdaman natin noon dahil lang sa kakulangan ng pera. Napatitig si Elena sa plano. Nakita niyang bawat detalye. May palaruan, may hardin, at may isang estatwa na isang batang anghel sa gitna. Doon niya na-realize na ang Marco na nasa harap niya ngayon, di na ang lalaking gahaman sa kapangyarihan. Ito na ang lalaking nahanap ang kanyang puso sa gitna ng pagdurusa. Napakaganda nito, Marco. Bulong ni Elena habang niyayakap ang asawa. Proud na proud si Gabriel sa daddy niya. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, napansin ni Marco na tila maputla sa Elena nitong mga nakarang araw. Madalas din tong mahilo at tila walang gana sa paborito nitong pagkain. Elena, okay ka lang ba? Kanina ka pa parang balisa. Pag-aalala ni Marco. Di ko alam, Marco. Siguro dahil lang sa sobrang trabaho sa merger natin, sagot ni Elena, sabay hawak sa kanyang ulo. Ngunit nang amoy niya ang niluluto niyang beef caldereta, bigla siyang nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura. Mabilis siyang tumakbo tungo sa banyo. Agad siyang sinundan ni Marco. Elena, tatawag ako ng doktor. Wag na, Marco. Baka dahil lang to sa... Di natuloy ni Elena ang sasabihin nang maalala niyang isang bagay. Ang kanyang buwan ng dalaw, huli na ng 2 linggo. Kinabukasan, magkahawak kamay na nagtungo ang dalawa sa isang OB-GYN. Ang kaba sa dibdib ni Marco mas matindi pa kesa nung panahong hinarap niya si Elena sa korte. 10 taon silang sumubok muli matapos si Gabriel, ngunit laging bigo. Sabi ng mga doktor noon, malabo na tong masundan dahil sa stress at kondisyon ni Elena. Matapos ang pagsusuri, lumabas ang doktora ng may malawak ng ngiti. Congratulations, Mr. and Mrs. Lee. Elena is 8 weeks pregnant. Tila tumigil ang mundo para sa dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang ang mga luha ni Elena ay agad na pumatak. Isang himala. Sa gitna ng pagkawasak at muling pagbuo, binigay sa kanilang isang bagong buhay. Isang bagong pagkakataon na maging magulang muli. Marco, naririnig mo ba yon? Hikbi ni Elena. Oo, mahal, naririnig ko. Sagot ni Marco habang lumuluhod at hinahalikan ng tiyan ni Elena. Salamat, Panginoon. Salamat, Gabriel. Ang balitang to ang naging huling piraso ng puzzle para sa kanilang muling pagsasama. Ang mansyon na dati tahimik ay tila punerarya sa lamig. Ngayon, muling mapupuno ng tunog ng tawa at pag-asa. Ngunit bagong lahat, kailangan muna nilang ayusin ang isang huling bagay, ang kanilang legal na katayuan at ang opisyal na pagbabalik ni Marco bilang haligi ng tahanan. Ang bulwagan ng Lee Buenavista Grand Ballroom ay punong-puno ng mga mamamahayag, mga kasosyo sa negosyo at mga empleyadong saksi sa pagbagsak at muling pagbangon ng kumpanya. Ngayong gabi ang anunsyo para sa Gabriel Memorial Hospital, ngunit higit pa sa gusali ang gustong malaman ng lahat, ang katayuan ng mag-asawang Elena at Marco. Sa backstage, nanginginig ang mga kamay ni Marco habang inaayos ang kanyang korbata. Di siya komportable sa suot niyang mamahaling tuxedo. Pakiramdam niya di pa rin siya karapat-dapat sa karangyaang to pagkatapos ng 2 taon niyang pamumuhay sa putik. Marco, huminga ka ng malalim. Malambing na sabi ni Elena habang hinahawakan ang kanyang balikat. Nandito ako. Magkasama tayo? Elena, natatakot ako. Baka husgahan ka nila dahil tinanggap muli ako. Bulong ni Marco. Ngumiti si Elena. Ngiting puno ng otoridad at pagmamahal. Hayaan mo silang manghusga. Ang mahalaga ay ang katotohanang binuo nating dalawa. Pag-akyat nila sa entablado, nabalot ng bulungan ng buong silid. Maraming nagulat na makitang magkahawa kami ang dalawa. Matapos ang presentasyon ng proyekto para sa ospital, kinuha ni Marco ang mikropono. Hindi ito ang Marco na mayabang at dominante. Ito ang Marco na tila pasa ng mundo sa kanyang pagsisisi. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako narito sa tabi ng babaeng to. Panimula ni Marco. Ang boses ay matatag ngunit may panginginig ng emosyon. 2 taon nang nakalilipas, nawala sa akin ang lahat. Hindi dahil sa malas kundi dahil sa sarili kong kataksilan at kahangalan. Pinili ko ang panandaliang sarap kaysa sa panghabang buhay na pagmamahal ng aking asawa. Tumigil ang lahat sa pagkain. Ang mga kamera nakatutok ng husto sa mukha ni Marco. Namuhay ako sa riles.
Nagtrabaho ko bilang pahinante at janitor sa sarili kong kumpanya nang hindi ninyo alam. Doon ko natutunan na ang yaman ay walang silbi kung wala kang dangal. At ang dangal hindi nababawi ng pera, kundi ng tunay na pagbabago, patuloy niya. Habang nakatingin ang diretso kay Elena. Elena, sa harap ng lahat ng taong to, gusto kong magpasalamat sa iyo. Hindi dahil binuhay mo ko nung nag-aagaw buhay ako, kundi dahil tinuruan mo kong maging isang tunay na lalaking muli. Isang lalaking karapat-dapat na tawaging asawa mo. Buwaba si Marco mula sa podium, lumuhod sa harap ni Elena sa gitna ng entablado. Patawad sa lahat ng aninong dinala ko sa buhay mo. Mula ngayon, ang buhay ko ilalaan ko para sa iyo, sa ating magiging anak at sa alaala ni Gabriel. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago sumabog ang masigabong palakpakan. Maraming kababaihan sa madla ang napanuha sa tindi ng sinseridad ni Marco. Si Attorney Julian na nasa harapang lamesa marahang tumango at ngumiti. Isang pagkilala na talagang nanalo na si Marco sa laban na to. Nang matapos ang event, habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hinarap ni Elena ang asawa. Napakapangahas mo, Marco. Pinahiya mong sarili mo sa harap ng media. Biro ni Elena pero bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Wala nang mas ikahihiya pa kaysang mawala kang muli sa akin, Elena, sagot ni Marco. Ang kahihiyan ko ngayong gabi ay maliit na sakripisyo para sa kalayaang mahalin ka ng walang tinatago. Sumandal sa Elena sa balikat ni Marco habang umaandar ang sasakyan patungo sa kanilang tahanan. Sa gitna ng dilim ng gabi, wala na silang nakikita pang anino. Ang tanging nararamdaman nila ay ang malakas sa tibok ng kanilang mga puso at ang pananabik sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ang mansyon na dati ay naging carousel ng lungkot ay handa na ngayong maging duyan ng bagong pag-asa. Ngunit may isang huling kabanata pa sila na kailangan na isulat. Ang araw ng kanilang muling pagpapakasal at ang pagsilang ng kanilang miracle baby. 9 na buwan ang lumipas. Ang mansyon ni Elena at Marco ay hindi nang malamig na carousel ng mga lihim. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng amoy ng lavender at mga gamit na kulay asul at puti. Ngunit ngayong araw ang bahay balot ng kaba at pananabik. Marco, dahan-dahan lang. Kaya ko pa. Hingal na sabi ni Elena habang nakahawak sa kanyang malalaking tiyan. Ang kanyang panabigan ay pumutok na at ang bawat transaksyon ay tila ba paalala ng isang bagong buhay na hindi na makapaghintay. Hindi, Elena. Hindi tayo po pwedeng mag-antay. Taranta ni Marco. Buhat-buhat niya ang baby bag sa isang kamay at inalalayan ng asawa sa kabila. Sa kabila ng kanyang kaba ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Ito ang sandaling ipinagdasal niya sa loob ng 2 taon ng kanyang penitensya. Sa ospital, ang mismong ospital na ipinatayo nila para sa alaala ni Gabriel. Sinugod si Elena sa delivery room. Nanatili si Marco sa labas, nakasandal sa pader at paulit-ulit na nagdarasal. Ang bawat minuto na lumilipas ay tila 1 taon. Naalala niya ang lahat, ang pagtataksil, ang pagtira sa riles, ang paglilinis ng banyo at ang matamis na pagpapatawad ni Elena. Pagkalipas ng 3 oras, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Isang iyak na puno ng buhay, isang iyak na tila nagsasabi, narito na ako. Pinayagan siya ni Marco na pumasok. Nakita niya si Elena, pawisan at pagod, ngunit ang ganda nito ay tila ba nagniningning. Sa kanyang mga bisig ay isang sanggol na lalaki, mapula, malusog at may mga matang tila kay Gabriel. Marco, tingnan mo siya, bulong ni Elena. Ang mga mata basa ng luha ng kagalakan. Lumapit si Marco, dahan-dahang hinawakan ng maliit na daliri ng anak. Salamat, Elena. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging amang muli. Pangako, hindi ko nasasayangin pa ang biyayang ito. Pinangalanan nilang Gabriel Marcos II, isang pagkilala sa anak na nawala at sa ama na muling nahanap ang sarili. 1 taon ang lumipas. Muling sumapit ang March 26, ngunit sa pagkakataong to, wala nang anino, wala nang pait. Sa harap ng puntod ni Gabriel, nakatayo ang pamilya Lee. Maayos na ang lahat. Ang kumpanya ay mas matatag.
Ang ospital nakakatulong sa libo-libong bata at ang relasyon ni na Elena at Marco mas malalim pa kaysa sa noong bago pa ang banyo. Gabriel, anak, ito na ang kapatid mo. Sabi ni Elena habang hinahayaan ng maliit na si Marcos na humawak sa lapida. Hinarap ni Marco ang kanyang asawa. Kinuha niya ang kamay nito at hinalikan pa ang bawat daliri. Happy anniversary, Elena. Salamat sa 10 taon ng pagtitiis, 2 taon ng pagtuturo sa akin, at sa habang buhay na pagmamahal. Alam mo, Marco, simula ni Elena, habang nakasandal sa balikat ng asawa. Nung nalaman ko ang tungkol sa panloloko mo, akala ko katapusan na ng mundo ko. Pero narealize ko kailangan palang madurog ang lahat para makabuo tayo ng isang bagay na mas matatag. Ang panandali ang sarap na hinanap mo noon ay walang-wala sa ligayang naramdaman ko ngayon habang kasama kita. Pagsisisi ang nagdala sa akin pabalik sa'yo, Elena. Pero pagmamahal ang panatili sa akin dito. Sagot ni Marco. Hindi ko nahahayaan na may anino pang muling dumaan sa pagitan natin. Habang papalubog ang araw sa sementeryo, naglakad ang mag-asawa papalayo, bitbit ang kanilang anak. Ang anino sa lupa ay tila iisa na lamang, isang mahaba at matatag na anino ng isang pamilyang dumaan sa apoy, ngunit tumabas na mas makinang pa sa ginto. Sa huli, napatunayan ni na Elena at Marco na ang tunay na tagumpay ng isang legal na asawa ay hindi ang nagpapatalsik sa kabit o sa pagkuha ng yaman, kundi ang muling pagbuo sa isang lalaking nawala ang landas at ang pagpapanatili ng dangal sa gitna ng pinakamalaking pagsubok ng puso.